Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ginugunita natin ang mahal na Birheng Maria ngayong araw ng Sabado. Muli nating hilingin ang kanyang gabay at panalangin sa pagsunod natin kay Jesus na ating Panginoon. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, minabuti mong manahan sa sinapupunan ng mahal na Birhen, kaya't gawin mong lumigaya sa pagdiriwang ng kanyang karangalan, kaming kinukupkop sa kanyang pag-aampon. Yamang ikaw ay nabubuhay kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Dinggin ninyo mga Israelita, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ibigin niyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan. Kayo'y malapit ng dalhin ng Panginoon sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa mga ninuno niyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahanang husto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mabalong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo ng mga ubasan at sa mga olibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalimutan na ang Panginoon na nag-aalis sa inyo sa bansang Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Paglingkuran ninyo siya at mamuhay kayo ng tapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poon aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat.
tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway ko'y ako yung iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus, at ang sabi, Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito. At ang bata ay gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong ng walang ibang nakakarinig, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pag iniisip natin hindi natin makakaya, hindi nga natin makakaya. Pag iniisip natin hindi natin magagawa, hindi nga natin magagawa. Kapag may duda tayo, malamang-lamang ay hindi natin magagawa yung bagay na nais nating
magawa. Dahil kulang tayo ng tiwala, kulang tayo ng pananalig. Tiwala at pananalig sa Diyos at tiwala at pananalig sa sarili natin. Ganito natin inuunawa itong ating ebanghelyo ngayon. Hindi napalayas ng mga alagad ang demonyo kasi may duda sila. Kaya nga sabi ng Panginoon, kay liit ng inyong pananalig. Ibig sabihin ng maliit na pananalig, may duda. Pinagdududahan nila, kakayanan nila, pati na rin ang kakayanan ng Diyos. Maaring ginagawa nila yung banal na gawain, pero hindi buo yung kanilang pananalig at tiwala sa Diyos at sa kanilang sarili. Kaya nga sabi ng Panginoon, magkaroon kayo ng ganap na pananampalataya, ganap na tiwala sa Diyos at sa inyong sarili. Nagsisimula ang pananampalataya sa maliit. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung meron lang kayong pananampalataya, sinlaki ng butil ng mustasa, yung butil ng mustasa, napakaliit. Pero lumalaki ito. Kaya nagsisimula sa maliit, pero meron itong potensyal na lumaki ng lumaki. Ganon din naman sa buhay natin, palaki rin ng palaki ang mga hamon na dumarating sa buhay natin. Kaya pagsikapan natin na yung pananampalataya natin na nagsisimula sa maliit, madagdagan ng madagdagan araw-araw. Kaya nga lagi tayong nagdadasal araw-araw. Araw-araw pinapanibago natin ang pag-ibig at commitment natin sa Panginoon. Kailangan madagdagan ang pananampalataya natin araw-araw. Ito rin ang habilin ng Diyos sa kanyang bayang Israel sa ating unang pagbasa. Ang bayang Israel ay malapit na noon sa lupang pangako. Kaya nga malapit na silang makarating sa lupang pangako. At ang habilin ng Diyos sa kanila sa pamagitan ni Moises, pagdating ninyo sa lupang pangako, maging pundasyon ninyo ang tapat na pag-ibig sa Diyos. Kaya nga ang pinakautos niya sa bayang Israel, mahalin niyo ang Diyos ng buo niyong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip at buong pagkatao. At yan ay gawin ninyo araw-araw. Kaya nga ang utos din sa kanila, isulat nila yung utos na ito ng Diyos, ilagay, itali sa kanilang ulo. Kaya meron silang itinatali sa ulo nila na maliit na kahon. At yung maliit na kahon na yon, naroroon yung maliit na kopya ng utos na ito. Ibig sabihin, talagang isa-isip nila, isa-puso nila, araw-araw. Maging pundasyon ng lahat ng ginagawa nila ang pag-ibig at tiwala sa Diyos. Sa ganon, makakayanan nila lahat ng hamon sa buhay. Walang hindi nila magagawa. Walang hindi nila mahaharap ng buong tapang. Ganito rin tayong mga Kristiyano. Kung ano yung bilin sa mga Israelitan noon, yan din ang bilin sa atin ngayon. Araw-araw, palalimin natin yung pag-ibig natin sa Diyos. At yung pag-ibig natin sa Diyos, diyan bubukal yung tiwala at pananampalataya. At kapag ka solid, kapag ka buo yung ating tiwala at pagtitiwala o pananampalataya sa Diyos at sa ating sarili, mahalaga rin yung pananampalataya sa sarili. Pag tayo'y nananampalataya sa Diyos ng buo, nagkakaroon din tayo ng tiwala
sa sarili natin. Pananampalataya sa sarili natin, mahalaga yon. Kailangan maniwala na tayo na kaya natin. Kapag kumbinsido tayong kaya natin kahit gaano pa kalaki na pagsubok yan, kahit gaano kalaki na hamon ng buhay, makakayanan natin. Kaya nga, Diyos at sarili natin, yan ang dapat magkaroon tayo ng ganap na pagtitiwala. Hindi madali ang buhay, dumarating ang malalaking hamon, minsan nakakatakot, nakakalula, nakakalunod, pero gawin nating buo yung ating pananampalataya at tiwala. Walang hindi natin makakayanan sa buhay na ito. At gawin nating mas malaki ang pananampalataya natin kaysa sa pinakamalaking hamon na dumarating sa buhay natin. Sa pananalangin, lumapit tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan sa lahat ng sangnilikha. Ating itugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan at ang kanyang sambayanan naway mapatatag sa pananampalataya at gawing sandigan ang Panginoon sa kanilang pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga puso ng mga lider ng mga bansa naway huwag maging bato at huwag mag-iimpluwensyahan ng kasamaan at pagkamasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong naging manhid sa pagkakasala, naway magbalik loob sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong may dinadalang mabigat na pasanin sa buhay dahil sa kanilang karamdaman, naway maunawaan ang kahulugan ng kanilang mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway ligtas na mayati sa tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Alalahanin natin ang mga kapatid nating humihiling ng ating dasal. Ipagdasal din natin ang mga kapatid nating nagpapamisa. Itaas sa Diyos ang kanilang intensyon, lalo na intensyon para sa mga may sakit at mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya upang makayanan naming harapin bawat hamon ng aming buhay. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inaalay namin sa iyo ang mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob ngayong aming ipinagdiriwang ang paggunita sa ina ng iyong anak. Marapatin mong maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog upang makapakinabang kami sa iyong ibayong pagtubos. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupurit nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sumasa, langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Mo kaming ipahintulong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa banal na paikinabang ay nakikiusap na pakundangan sa pagunitan namin sa mahal na Birheng Maria, marapatin mong kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.